screenshot, hindi naman binabasa. Okay, again, let's have a break. It's 4:58, so we will be back at, 2:58, so we will be back at 3:08. Balik tayo or start tayo ulit at 3:08. Gawa tayo ng banner. COA. Okay. Kain tayo ng mani. Eat well, Ma'am Margie. Ayan, maganda yan for brain, ano? It stimulates your brain. Yung mga nuts. Yan talaga yung problema pag hapon. Lalo na sa exam. Hapon kasi yung Prof Ed hanggang 2:00. Plus, professionalization pa. May professionalization pa pala kayo. Sino pala dito yung mga from old curriculum? Meron pa po ba mga taga-old curriculum? At saka hindi na nag-refresher course? Yes, Sir Lawrence. Si Ma'am Jerlyn, old curriculum pa daw. Hindi naman required sa inyo mag-refresher, Ma'am Jerlyn, right? Kaya maganda talaga, lalo na kapag ano tawag yan? Kapag from old curriculum ka, you really buy books. Lalo na yung mga Lorimar books. Anyway, pwede naman kayong hindi bumili ng books isa-isa. Especially right now, kunyari, nandito kayo sa review center ni Teacher Seppi. You can talk to one another and you can buy a book and then yung isa sa inyo magsascan ng book. Pero bayaran nyo yung book ng isahan para at least hindi siya masyadong magastos. And then mag-share na lang ng coffee. Kasi ang dami sa book talaga. Pati ako, nagbabasa ako ng books ngayon. Ay, Diyos me, yung Marimar. Ewan ko saan galing yung mga topics na yun. Hindi ko nga alam na iba-iba yung type ng stress. Di ba? Sa atin, basta stress na yun. Okay na yun. Na-stress na ako. Ganun lang. Yung iba't ibang arts, from prehistoric, ay, Diyos me, yung Marimar. Nasa books lahat. Ito. Si Ma'am Clary Jane, si Ma'am Margie. Old curriculum. Pwede kayo kasi yung mga taga-K-12, may mga modules yan sila, And yung mga modules, usually from books din naman. So, maganda talaga kapag meron kayo, kahit isa lang. Yung literal na stress. Pure na stress, Kasi ngayon, pwedeng mag-order online. May store na kasi online sa Shopee ng mga books. Dati ang pinapabilimahan lang natin, English, Math, Filipino, Science, Social Sciences. Ganun lang. Ngayon ay hiniwalay pa si Jose Rizal. Iba ang history, iba din ang Jose Rizal.
Yeah, mahirap talaga, no? Tapos 20% lang sa may mga majors. Mahirap pa talaga, 20%. Tapos mahirap pa yung majorship. Hopefully, bigyan kayo ng ano, no? Pabuena mano ng PRC. Hopefully, hindi masyadong mahirap. Kaya pa, Ma'am Niwani. 15 years. Yeah, mahirap nga. Mahirap nga, di ba, mag-review kahit fresh grad ka. How much more kung ano, no? Kung medyo matagal-tagal ka nang hindi nakapag-review. Para ka ding bumabalik sa umpisa talaga. Hindi naman, ma'am. Hindi naman bago. May idadagdag, I think, yeah. May idadagdag. Pero hindi siya totally. Based on ano lang, based on the recent exam, mahirap yung mga prof ed. Ewan ko ano nangyari. Kasi dati, usually, mahirap ang TLE. That's already a given. MAPE, mahirap. English, mahirap. Mga ganun. Pero last batch, last October, mahirap lahat ng majorship. Pantay-pantay silang lahat. Ayun, unit earner pa talaga. Mas mahirap yan. Lalo na kahit mahirap ang Gen Ed, mahirap din ng Prof Ed. Kasi sa unit earners, ilang units lang yung yung Prof Ed ninyo, di ba? Tapos sometimes, ang mga unit earners, wala pang practical experience. Wala talagang internship na nangyayari. Tapos ilang units lang. So parang hindi aabot ng isang year. Tama ba? Yung mga unit earner. Ilang months. Kaya yung 120 days is really not enough. Kaya kung marami pang oras, sa tingin nyo, kung marami pang oras, use that time to prepare talaga. Yan din yung sinabi ko. That's one thing na pinagsisihan ko during review. I wasn't able to use as much time as possible. Kasi nga, ewan ko ano nangyari. May trabaho ako but I know I can still manage to study. Hindi lang talaga ako hindi na talaga ako nagbigay ng ng too much priority. Oh, wala pang isang taon tapos na yung uniting, ano? Yeah. Kasi kung sa education major talaga, it will take like 1, 2, 3 ilang years, ano? 2 years, 3 years for professional education. Pero nagiging 2 to 3 years siya kasi may kasama din naman ibang units. Compact lang galing sa inyo. Parang isahang bagsakan talaga. Ano. Sige! Anytime. Anyway, it's already 5:09. We will be proceeding with our next set of questions. Teka lang po. Ayun, meron na tayong 25 here and I think we can now start para at least hindi tayo abutan ng 5:30, ano? We can just do some other activities kapag malapit na ang may remaining time pa tayo. But anyway, if you're ready to start, ulitin ko po. Kindly click the heart react if you're ready to start. Kaya yan mga ma'am sir. Yeah. Top 1 lang. Ha? Basic. Mindset. Bumagsak din ang utak, ano? Ulitin ko po. Paki-click yung ating heart react kung ready na magsimula. Hindi talaga pwedeng maging kampante at times like this. 120 days is a brief time na talaga. Imagine, may holidays pa, may times pa natatamarin ka, may mga work pa. But anyway, again, focus. Top 1 lang. Okay, pakitake pa-click ang ating heart react if you're ready. Ready na magsimula. Let's start with question.
Question number 86. I think this is an English question. Focus, focus, focus mga ma'am sir. Mga LPT/top notchers. Number 86. This one. Nga. Ha? Oh, kumusta na? Jojo is experiencing a sense of tedium that is the same as blank. Tedium. Tedium. Letter B, letter A. Okay. Ang ibig sabihin po ng tedium is ibig sabihin po ng tedium is boredom. Okay. Now, ibig sabihin po ng, let's say, letter C. Specious. Deceiving. Ang urbane naman, ibig sabihin ng urbane, yung parang nakatira ka sa urban. You are elegant. Sophisticated. Matalino. Elegant. Ang NOE naman po is another word for boring or dull. Ibig sabihin, tedium is another word for ennui or boring, boredom, or dull. Common, mga ganon. Alam niyo naman yung discuss, di ba? Nandidiri. Ennui, tedium or ennui. Okay na po ba tayo doon? Galing sa English ah. Number 87, science. Which of the following demonstrates sublimation? Kumusta? Time's up. Sublimation. Kapag sublimation ang pinag-uusapan, what phases are involved? Solid to liquid, liquid to solids, solid to gas, liquid to gas, gas to liquid, gas to solid. Anong nangyayari sa sublimation? Anong nag-change? There will be a change in the state. I mean, in a solid state, yeah. In a solid state towards a gaseous state without entering liquid state. That's sublimation. Solid to gas right away. Example po niyan, yung hinahawakan, ipilit natin hinahawakan na dry ice. Ang dry ice po, from the word ice, malamang, that is a solid. But that does not drip. Hindi po yan nagdi-drip yung dry ice. It right away, it evaporates. From ice, bigla siya nagiging smoke. Solid to gas. That's what we call sublimation. Na mga ma'am sir, what do you call this type of change in state where from liquid state it becomes solid state? Oh, what do you call that one? Liquid to solid. Anong tawag sa ganung process? Liquid to solid. That's, wag masyado mag-overthink. Freezing po ang tawag doon.
Or solidification, pwede din naman. Pero usually kapag ang solid, tumigas, naging liquid, tumigas, nagiging solid, that's usually called freezing. Now, what happens naman kapag ang solid naging liquid? Baliktarin lang natin. Solid naging liquid. Solid naging liquid. Liquefaction, pwede naman. Or melting. Pwede yan. What if ang liquid mo naging gas? Liquid naging gas. Naging gas? Oh, madali lang yan. That's evaporation. Oh, may solid to liquid, that's melting. Liquid to gas, evaporation. What if ang gas naman biglang naging liquid? Anong tawag doon? Nagiging ulan yung water vapor. What do you call that one? Nagiging ulan. That's condensation. And again, liquid to solid, that's freezing. And solid to gas is sublimation. Iba po. Again, pakitake note. Medyo confusing siya, but you can always use visual imagery. You can always think of examples para mas madali siyang maintindihan. Solid, liquid, liquid, gas, gas, liquid, liquid, solid, solid to gas. Ayun. Boiling, evaporation. Those are some types of change in state. Number 88. Testing. Two commissions were sent to the Philippines during the American military regime, which was the first ever commission, first to arrive. Maganda yan, Ma'am Jerilyn. Pumasok sila when there was still an aggression from the Filipinos, so medyo nahihirapan sila. And that is the Sherman Commission. However, meron pang isang commission, and that commission was the successful one. Kasi dito sa unang commission, medyo problematic, so nag-report na lang sila and then umalis. Then the second commission was sent to the Philippines. What was that second commission? Ano yung pangalawang commission? Si Jacob Sherman, and then meron pang pangalawa. Si William si William Taft. So the Taft Commission, headed by William Taft, was then given authority over the Philippines. Ang nangyari sa Taft Commission, they were able to create 499 laws. And ang sinabi kasi ni President McKinley during this time is, pag pumasok kayo sa Pilipinas, show them that you are willing to help them. Okay. Dalawa lang ha, wala pong Harrison Commission. Wag pala decision. Wala pong Wood Commission. Sherman and Taft Commission lamang po ang meron. Una si Sherman, ST ha. Malamang una si S kaysa kay T. Sherman and then Taft Commission, which is the most successful between the two. Letter number 88, letter C. 499 laws. Number 89, this one. William Howard Taft.
Isang kayumanggi ang nabuwal sa bagubayan ng dahil sa pagmamahal sa inang bayan. Anong uri ito ng patayutay na pahayag? Binibigyan tayo ng nicknames. Sa English pa, that's metonymy. Nicknaming. Metonymy. Okay, ang tamang sagot, isang kayumanggi. Pagpapalit tawag. Ano bang pinalitan ng tawag? Pag sinabing kayumanggi, anong ibig sabihin nito? Ayun. Usually, well, in our case, Bagong Bayan, that's a Filipino. May Pilipinong nabuwal sa Bagong Bayan or pinatay sa Bagong Bayan. Now, tanong, sino sa tingin ninyo ang ibig na ibig sabihin ng statement or nung kataga na isang kayumangging nabuwal sa Bagong Bayan ng dahil sa pagmamahal sa inang bayan. Sino yan? Mga kinalimutan nyo na naman para sa kanya tong tanong na to. Bagong Bayan. Majoha. si Jose Rizal po. Yes po. And ito po, pakitake note sa mga tayutay or in English, figures of speech. Ang tayutay natin, there are also some tawag dito, meron ding mga counterparts sa English dito. Pagtutulad in English is simile, di tahasang paghahambing. Example niyan, ikaw ay tulad ng bituin sa kalangitan. Pagwawangis naman, on the other hand, is metaphorical. Ibig sabihin, tahasan, diretsang paghahambing. Wala nang tulad-tulad, ikaw mismo ang bituin sa kalangitan. Bumaha ng dugo ay, ikaw ay bituin sa kalangitan. Ang pagmamalabis naman or hyperbole, labis sa paglalarawan, example, bumaha ng dugo sa kalsada. Marites. Pagtawag or apostrophe, ito naman yung ginagamit natin kapag nakikipag-usap tayo sa isang tao na wala o malayo. Example niyan, Diyos ko. O, di ba? Hindi mo siya nakikita, wala siya physically, but you're calling. Example naman dyan, mahal ko. Wala ka namang boyfriend, girlfriend. So, wala yun. Apostrophe ang tawag dyan. Pagtawag. Next, paki-SS muna. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ito pa, meron pa. Pagsasatao or personification, as you all know this, binulungan ako ng hangin. Nakakatakot po yan. Pagpapalitawag or metonymy, kailangan natin ang ilaw ng tahanan or ibig sabihin, kailangan natin ng ina. Ilaw ng tahanan, haligi ng tahanan. Ano nga yun kapag kabit? Anay ng tahanan niya. Pag-uyam or irony, pangungot niya ang kanyang ibig sabihin. Ang irony, ginagamit yan not because he or she wants to compliment you, so be careful. Ikaw ang pinakamaganda sa mundong walang tao. Yeah. Something to think about. Pagpapalit saklaw naman at saka pagpapalit tawag, baka malito kayo ha. Ang pagpapalit tawag, pinalitan mo talaga yung tawag niya as in entirely, as walang connection. Example, ilaw, tapos ina. Anong connection ng ilaw at saka ina? Ang pagpapalit saklaw naman, na pinapalitan mo yung tawag, pero connected pa rin sa dinidescribe mo. Example, may bagong mukha sa paralan. Mukha does not mean, the mukha is not so far from the whole person. Mukha is part of the whole body of a person. So, siya pa rin yung pinag-uusapan ninyo. That's pagpapalit saklaw. Hindi, example naman, pambansang kamao. Sino yung pambansang kamao? Instead of saying Manny Pacquiao, kamao yung ating ginagamit. Pinapalitan natin yung ng saklao. So hindi siya technically buong Manny Pacquiao, pero alam mo pa rin si Manny Pacquiao yung dinidescribe. And that's pagpapalit saklao. Tayutay, ahas yan. nasa na yan. Tayutay, paki-SS ulit. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Number 90. Who is the main proponent or author of Rizal Law?
Uy, sino si Aldous? ML yan, ma'am. Sagot, sagot, sagot! Isa sa mga rason, sa tingin ko, isa sa mga rason bakit gustong-gusto niya si Jose Rizal, dahil isa din siya sa mga ayaw sa kolonisasyon. Actually, si Rizal gusto niya naman, somehow, gusto niya maging province tayo ng Spain. But anyway, ayaw niya kasi yung mga binibigay na mga heroes ng Americans, just like General Arthur MacArthur. Anyway, ang ginawa niya, naging main proponent siya ng Rizal Law kasi nga siya yung tinatawag din nating the Great Dissenter, yung mahilig mangorek. Especially kapag Amerikano ang pinag-uusapan. Ayaw niya, ayaw niya. Gusto niya, Pilipino, Pilipino, Pilipino. Kaya suportadong-suportado niya rin yung Rizal Law. Ang tamang sagot, ang mahilig mangorek, yung dissenter. Letter B. Senator Claro M. Recto. Letter B. CMR. Senator CMR. Claro M. Recto. Sige. How about question number... Number 9. Question lang pala, How many presidents do we have right now? How many presidents did we have in the Philippines, including the present one? Review nga natin yan. Sige, ito, masaya to. Klarong-klaro, Pilipinong-Pilipino. There are already 17. Meron na 17. Natanong ko sa inyo, among the 17 presidents, sino yung kilala sa tinatawag niyang erap sa mahirap, erap para sa mahirap slogan? Malamang, si Joseph Estrada. Sinong presidente naman ang kilala bilang icon of democracy? Icon of democracy. The first Asian female president. Sinong Aquino? Benigno? Sige. Cory Aquino. Sino naman yung tinatawag nating man of the masses? Man of the masses. Wala yung mga slides. Yun, ang man of the masses naman, si Ramon Magsaysay. Paano nga namatay si Ramon Magsaysay? Crash. Ayun, yung plane crash lang. Ito yung plane crash before pa siya nag-start. Actually, hindi niya na-finish yung kanyang term. Sino naman sa kanila yung during her term, ang lakas-lakas ng peso ng Philippine currency? Amidst global economic decline. During her time, ang lakas-lakas ng piso. Magaling na ekonomista. Gloria Macapagal Arroyo. Sino naman yung tatlong presidente na may anak ding presidente? Baka maraming bago, Tatlong presidente na may naging anak ding presidente. Meron tayong Marcos, so that's the first one, Macapagal.
in Oso Aquino. Tigtatatlo lamang sila, no? Now, tanong, how many branches of governments do we have in the Philippines? Ilang branches of government meron tayo? Meron tayong tatlo. The legislative, oral lang ito ha, verbal lang ito lahat. Legislative, executive, and, teka lang. Legislative, executive, and judiciary branch of government or departments. Now, in that case, sino sa kanila ang merong tinatawag na bicameralism? Saan applied ang bicameralism? Legislative, executive, or judiciary? Dapat dapat nakaka fast talk tayo dito. Sige. Sino nga 'yon? Ang bicameralism, that's under the legislative department. So sa legislation natin, meron tayong ilang house. Legislative. Meron tayong ilang houses. Meron tayong dalawa. The upper house and the lower house. Tanong, who is the leader of the lower house? Anong tawag sa pinakamataas na posisyon sa lower house? Pinakamataas na posisyon sa lower house. O yung tinatawag nating House of Congress. Anong tawag sa kanya? House Speaker or Speaker of the House. That's for the lower house. Yung mga kongresista natin. Huwag kalimutan. Sino naman ang may pinakamataas na titulo or pinakamataas na power sa upper house? Kung may House Speaker ka or Speaker of the House, ano naman tawag sa upper house or the House of Senate? Tawag sa'yo, Senate President. Yeah, Senate President. Dalawa yan sila, magpantay lang yung kanilang power. Now anyway, in this case, say for instance, namatay yung presidente or hindi na kayang gampanan ng presidente yung kanyang tuntunin bilang presidente ng republika. Sino ang next in line in terms of power ha? Sino ang pwedeng sino ang pwedeng take over sa president? Meron tayong vice president. Kung hindi kaya ng vice president or namatay yung vice president, sino ang pwedeng mag-take over? Senate president. Kung namatay yung Senate president or hindi kayang mag-take over ng Senate president or hindi niya kayang gampanan, sino ang pwedeng mag-take over? House Speaker or Speaker of the House. Kung hindi naman kaya or namatay yung House Speaker or Speaker of the House, hala, mag-eleksyon na kayo. Bawal pong magkaroon ng breach from the judiciary. Yung tinatawag nating sino nga yung leader sino yung leader ng judiciary department? Sino yung leader ng judiciary department? Anong tawag? Agoy, kinalimutan. Anong tawag sa leader ng pinakamataas na pwesto sa Judiciary Department? By the way, ang first senator hindi siya agad-agad yung Senate President. Kailangan pa nilang ipagboto-botohan. Sa Judiciary Department, meron tayong tinatawag na mga CJ or Supreme Chief Justices natin. CJ or Chief Justices natin. Yun! And that's it for for some review lang sa ating Philippine government. Again, basta President, meron pang Vice, meron pang Senate President, and House Speaker, and then wala na, mag-eleksyon na kayo. Sobra-sobra naman yung patayan na yan. Okay, number 20. Author of Rizal. Maganda sana yung yung fast talk tayo. Sige lang. Number 91. Siya ang tinaguriang ama ng balarilang Tagalog.
Mag-eleksyon na kayo, Ma'am May. Eleksyon ulit tayo. Kasi hindi pwede ang Chief Justice maghawak niya. Ama ng balarilang Tagalog. Huwag malilito ha. Sa balarilang Tagalog, ang ama niyan ay si Lope K. Santos. Now, sino naman itong si Manuel L. Quezon? Anong titulo naman yung binigay sa kanya? Ama namin. Sino si Manuel L. Quezon? Ama ng wikang pambansa. Yun. Siya ang ama ng wikang pambansa, Manuel L. Quezon. Now, speaking of wikang pambansa, ilang wikang pambansa meron sa Pilipinas? Ilang wikang pambansa meron tayo ngayon sa Pilipinas? National language. Ayun, father of social justice, ama ng wikang pambansa, ano pa ba? Father of women's suffrage. Siya din. Malakas. Sa ano no, malakas ang mga babae sa kanya. Binigyan sila ng right to suffrage. Sige nga. Wikang pambansa, ilang national language meron sa atin? We have one national language, wikang pambansa. O wikang pambansa. How about official language? Ngayon kay Sir Rolly pala, no? Ngayon, Filipino yung ginagamit natin or considered natin, ha? Pero nanggaling siya sa Tagalog, nanggaling sa Pilipino. Ngayon, ang considered na, according to the 1987 Constitution, Filipino na talaga. Ilang official language naman meron tayo? Official language. Iba ang national language, iba din yung official language. There are two official languages. English and Filipino. Now, ang national language, that's part of our identity. Ang official language naman, that's for legal purposes. Example, kapag may announcement ang Malacanang, it can be in English and then in Filipino as well. That's one way of using our official language. Filipino and English. Official languages. Paki-take note ha, iisang wikang pambansa, pero dalawang official na wika. Official na wika or official languages. Okay na. Settled na tayo doon. Okay na. Move na tayo. Number 92. Gising! Number 92. Okay, time's up. Again, because of lack of understanding, ano yung one way for us to understand each other? What should we master? Either. May pa-either ba? Ang tamang sagot po, if you do not understand each other, probably you have to develop the field of language.
Yun. Ang lingwahe kasi, that's one way of communication. That's the best way of communication, ano? Through language talaga. Kasi isa yan sa pinaka-clear way of interaction. Now, language, just like what I mentioned a while ago, ito yung kanina, yung pinakita ko kanina, means tongue, language provides avenues for better communication. So, hindi masyadong nag-aaway-away, hindi masyado. With the art of speaking and listening. Again, para magkaintindihan, hindi lang palaging speak, speak, speak ha. Listen, listen, listen din. Number 93. Language. That is under art appreciation po, ano? Baka magulat kayo. Art pa rin po yun na topic. Ayun, no? Diba? We adopt universal languages. May lingua franca. Okay, time's up. Ito. Okay. Chemistry. Mga ma'am sir, huwag masyado mag-overthink. What is brine? Ang social-social pakinggan, ano? Brine po, essentially, that's tubig asin. Asin na tinunaw mo sa tubig. Yeah, that's brine. Di ba? Pag masakit yung ngipin mo, sabihan mo lang yung mama mo sunod, next time na sabihan mo lang na, Ma'am, can I have a brine? A brine solution. Tubig na may asin. Kapag tubig na may asin, that is an example of malamang crystal. Yun, mga salt na crystallize, you have to put that in the water, which is the universal solvent. Madedissolve yan, magiging one with liquid or one with water. So that's from solid to liquid solution. Okay, ulitin natin ha. Ano ang tawag kapag merong gas to liquid solution? Hindi naman siya solution, sorry. Not solution. Gas to liquid lang na transformation. Ano tawag sa ganyang process? Gas, biglang naging liquid. Gas, biglang naging liquid. Nagiging compact sila or they are condensating. Naghahalo-halo sila yung water vapor to form water droplets. Ano namang tawag kapag ang liquid naging gas? Memorize na yung water cycle, ano? Ang liquid naging gas, pwedeng magkaroon ng evaporation. Letter D, evaporation. Again, brine is solid liquid, as in tinunaw sa tubig. Ganun lang siya. 94. Focus, focus, focus. Last 30 items lang ata tayo. Anong oras na ba? 3:44. May isang oras pa tayo. Sagot. Okay. Tandaan mo na lahat ng paghirap ni Luis ay blank sa iyong magandang kinabukasan. Ang tamang sagot po dito is letter D, ukol. Just like what I've mentioned you, translating or translation is highly useful. Example, tungkol, if itatranslate natin, is about, tungkol sa'yo, about you. Upang naman is to you. Upang, in English, upang, its counterpart in English is to.
to do this, upang gawin ito. Sanhi naman is cause, while ukol, that's the direct translation in English, for. Ibig sabihin, if you're going to translate the entire passage as well, you will be needing a word that requires para siyang parang pangatnig or conjunction pa rin yung kakailanganin natin dito. And ang nag-iisang conjunction lang natin dyan is letter D, or coordinating conjunction dyan is letter D. Ukol or for. Letter D ang tamang sagot. Yung fanboys pa rin, sa fanboys pa rin siya mahuhulog. Pangatnig na yan siya. Mas mahirap para sa Filipino or sa Filipino. Anyway, again, translation can really help you pag grammar or vocabulary. Number 95. Tingnan mabuti. Oh, sige. She is a vision of feminine pulchritude. This stands for the following except one. Okay. Ano ibig sabihin ng pulchritude? Lahat yan, ibig sabihin ng pulchritude, maliban lamang sa isa. Now, pag sinabing pulchritude, mga ma'am, sir, it means that something is of beauty. Maganda. Not simple, but maganda. As in, maganda. Now, pulchritude means malamang beauty. Kasali si letter D. Pulchritude means lovely. Kasi nga, maganda. Lovely. Ang hindi po kasali kapag pulchritude yung pinag-uusapan, maganda, elegante, letter C, homely. Kasi ang ibig sabihin ng homely, not necessarily maganda, but simple. Simple lang, homeliness. Simple ka, so it doesn't mean maganda ka. Basta simple lang siya, but it does not necessarily mean na maganda. Well, yung direct explanation ng word ha. Comeliness naman, ang ibig sabihin ng comeliness is attractiveness. Attractiveness, comeliness. Okay. Pulchritude yan sa hindi kasali si homeliness. Number 96. Sorry. According to James' theory of the self, which is the material self, social self, and spiritual self. Sagot. James' theory of the self. Ano yun ang Jane? Okay. According to James' theory, this is understanding the self. Kaya nga sinabi ko sa inyo na kapag bumili kayo ng libro, mas marami kayong matututunan. Kasi ako, hirap akong maintindihan itong mga discussion nito. Ewan ko ano nangyari. But anyway, meron silang topic na ganito sa new curriculum, which is understanding the self. Ewan ko ano nangyayari. I, me, myself, or mine. Okay. Ang tamang sagot po dito, actually, dalawa lang yung choices. It's either I or me. But in this case, kapag material self, that's me.
Me is the material self, the social self, and the spiritual self. Now, this is according to James' theory of self. O, discuss ko lang saglit, ha? Sabi ni James' theory, ang I kasi, asan yun? Ang I is when you are thinking. Ang me, ang me naman is when you are, the thing that you are thinking about. Do you understand that? Di ba? Masakit sa bunbunan. Anyway, ang I is where your subject, yourself is the subject. Ang me naman is when you are being nakakalito. Anyway, ang me naman is ikaw yung pinag-aaralan. Ang I is when you are yourself is doing the studying. Ikaw, yung sarili mo, ikaw yung nagre-reflect sa sarili mo, egotistic, you, yan siya. Ang me naman, para siyang different personality and you are studying yourself. Hindihan niyo yun. Ay, teka lang. Okay. Ito, ginamay pa tayo ng sakit. Ito ha, ito kay Sir Lawrence refers to the self that knows who he or she is. The thinking self, the soul person of the mind, which is called the pure ego. O di ano, parang ganun din para Sir Lawrence, ano? Ay, ito din yung exact sa book, ano? Kapag I, self as your subject. Kapag me naman, you are not talking about yourself. You are talking about who you socialize with, di ba? What you possess, your spiritual self, and so on. Para siyang metacognition si I, Si me naman, it's more conscious, more cognitive in nature. That's I versus me. Patay ka dyan. See? Di ba? Gusto nyo pa? Again, ang ganito lang ha, para masettle ko lang. Ang I is when you study yourself. As in, parang siyang assessment as learning. Ang me naman is when you study yourself on a different perspective. Parang tinitingnan mo yung sarili mo, not based on your perspective, but based on the social perspective of other people. Like, ganito pala yung tingin nila sa sarili ko. Ganito pala ako kapangit. Ganito pala kapangit yung ugali mo. Parang tinitingnan mo yung sarili mo from a distance. Yeah. That's the me or the material self. Yeah, sana sinarili na lang. sorry. I and me. I and me. Is me, Marimar. Ulitin ko. Ito, number ano tayo? Number 96. Material social self. Number 97. Doon tayo sa number 97. Next one! Okay, kalma ka lang me. Kalma ka lang ay dapat yun, Ma'am Hilga. Kalma ka lang ay kasi pinapakalma mo yung sarili mo. Move on. See? Imagine kung hindi kayo nag-refresher, ang hirap-hirap na mga Buti na nga lang, nag-review kayo earlier. Mas hindi naintindihan yung sarili, Magulo talaga yung sarili natin eh. Number 97. All of the following have misplaced modifiers except blank. Alam nyo na yung misplaced modifier, di ba? Meron kang description, meron kang dinidescribe, pero hindi nagmamatch. Mali yung na-describe or mali yung dinidescribe. Lahat daw sila may misplaced modifier except one. Now, let's discuss that one. Ang misplaced modifier, again, kompleto yung sentence. Merong subject, merong predicate, merong description, merong dinidescribe. However, parang nagja-juggle-juggle. Instead of describing another thing in the sentence, na-describe niya yung isa pang bagay which does not make sense anymore. Example, let's try letter A. The pianist played a new composition sitting on the piano bench.
Sino yung nakaupo sa piano bench? Ang new composition or ang pianist? Kasi 'di ba, yung modifier mo dapat malapit sa mino-modify mo. So therefore, sitting on the piano, which is your modifier, sitting on the piano, is near the new composition. Ibig sabihin, ang nakaupo sa piano ay yung kantang sinulat mo. Misplaced modifier tawag dyan. So mali po yan. Mali si letter A kasi meron siyang misplaced modifier. Mali din po si letter B. Ay, Diyos Bio Marimar, basahin nyo nga. We heard the bus crash on the radio. Nabanggaan ng bus yung radio. Nabanggaan daw ng bus yung radio. No, hindi hindi mo pwede yun, ha? We heard on the radio that the bus crashed. Pwedeng ganun. Hindi mo pwede. Mali yun, misplaced modifier. Dapat again, pwede mong ilapit itong crash on the radio. Ay, sorry. On the radio pala. Bakit ko sinali yan? We heard on the radio that the bus crashed. Okay? Now, tingnan natin si letter C. Bilis yung makasagot, ah. Pati yung nakikinig, nabanggaan. Letter C naman, we boarded the train with 3 suitcases heading towards our ancestral home in Ilocos. Patay. Sino ba ang pupunta sa Ilocos Sur? We or the suitcases? Sino ang pinakamalapit sa Sino ang pinakamalapit sa modifier mo? Heading towards Ilocos Sur. Ang suitcases. Ibig sabihin, patay. Ang suitcases ni biyahe. Nagbabiyahe na mag-isa ang suitcases. It should be with our pwede siyang pwedeng we are heading toward our ancestral home in Ilocos Sur with 3 suitcases. Okay? So mali din si letter C. Ang tamang sagot naman dyan is letter D. I arranged the flowers for my mother using the new vase. Tama, mali. Okay na. In-arrange mo yung flower para kay mama mo gamit ang new vase. Si Mi kasi. Yes, Mi Marimar. Yan, misplaced modifier yan. Katulad nito, the book almost hit Bill's head that we bought online. Patay. Binili mo yung ulo ni Bill online. Patay ito dyan. Hindi na lang, sir. Hindi na lang. Walang no choice. Ang nangyari dito is binili mo daw yung ulo ni Bill online, which is not good. Patay. The book that we bought online almost hit Bill's head. Ganun yung misplaced modifier. Kompleto siya, unlike dangling, di ba? Ang dangling, walang dinidescribe. Ito, merong dinidescribe, merong description, pero nagra-rumble-rumble. Misplaced. Pasayluan. Mapriso ka. Number 98. All eyes were on him. All eyes were on him. Ibig sabihin nun, time's up. All eyes were on him. All eyes. Ibig sabihin, you did not use any nicknames. You did not use any comparison. Walang ganon. Ang ginamit mo lang is that you took a part from the whole. Instead of saying all persons were looking at him, ang sinabi mo, yung mga mata lang, or yung ginamit mo, yung mga mata lang ng mga tao. That's what we call pagpapalit. Ano nga yan sa Filipino? Kung kanina, pagpapalit tawag, naglalagay ka ng nickname, ito naman, sinekdoki is what we call pagpapalit from parts to whole to part. That is sinekdoki. Again, that's sinekdoki. Pagpapalit tawag, pagpapalit saklaw.
Discuss natin saglit lang. Yung simile, pagtutulad, metaphor, pagwawangis, personification, pagsasatao. Ulit-ulit lang yan sila, no? This is better kapag English yung pinag-aaralan, ano? Kasi medyo related lang naman sila sa Filipino. Somehow. May mga points na magkakapareho lang. You just have to translate it. Then, synecdoche, pagpapalit saklaw, oxymoron, and then meron tayong irony. And then also we have, ito yung diniscuss natin kanina sa Filipino ha. We also have metonymy, apostrophe, pagtawag, hyperbole, or exaggeration. Metonymy, again, nicknaming yan siya. Metonymy, naming, nickname. Metonymy. Okay, let's move to question number 99. Number 99. Who was known, anong no? Known as the Tagalog Joan of Arc because of her martial exploits during the Revolution. Sige. Kaya pa? Who was known as the Tagalog Joan of Arc because of her martial exploits during the Revolution. He helped the Katipunan. Ay, not the Katipunan. He helped in the Revolution. Tagalog po ha, Tagalog. Huwag masaskam. Tagalog. Joan of Arc. Ang tamang sagot po, basta Tagalog Joan of Arc is none other than letter C. Agueda Kahabagan. Now, you might be wondering bakit ini-emphasize ko yung Tagalog kasi meron din po tayong Visayan Joan of Arc which is Teresa Magbanwa. Ayun, Teresa Magbanwa. Sino naman yung tinawag na Muse of Katipunan? Sige nga, Muse of Katipunan. Muse of Katipunan. That's Gregoria de Jesus. Tingnan na natin yung mga babaeng mga babaeng Philippine heroes natin. Not Sulaiman and Lapu-Lapu. Francisco de Goyno. Teresa Magbanwa, the Visayan Joan of Arc. Trinidad Tecson, ito marami-rami. Mother of Biak na Bato plus Mother of Philippine Red Cross as well. Si Agueda Esteban naman, ang ginawa niya is she produced ammunitions for the revolution in Cavite. Kasi akala ng mga Espanyol, kapag babae ka, you don't want to join war. Kasi nga babae ka. Pero hindi nila alam na si Agueda Esteban, she took this as an opportunity to help in the revolution. So habang nagta-travel from one point to another, hindi alam ng mga Espanyol na may mga dala na siyang bala. Kasi hindi naman chine-check kasi nga babae siya. Yeah. That's Agueda Esteban. Yo girl. Number 100. Si Ma'am Hilga Gregoria, si Ma'am Pam de Jesus. Collaboration. Akdang hindi nauukol sa relihiyon noong panahon ng Kastila. Okay, time's up. Akdang hindi nauukol sa relihiyon noong panahon ng Kastila. Dalit panuluyan sa nakulo panumong. Ang sagot sa pababalik ng sagot. Ulitin ko.
Akda siya na ginagamit natin, but it is not religion related. As in, wala talaga. ABDA. Wala nang iba? Kumusta na? Number 100, ito ay akdang hindi nauukol sa relihiyon. Ito, isa-isay natin mga ma'am sir. If you are a Catholic, alam na alam mo itong dalit. Kasi ito yung kinakanta natin. Anong tawag doon? Yung Salmo. Dalit is Psalms. Gamit na gamit mo yan sa simbahan. Malamang ang panuluyan, alam na alam nyo din yan because that's the search for Bethlehem. Nagaanap si Joseph and Maria ng matutuluyan, kaya nga panuluyan. And of course, kasali din yung sinakulo. That's the Passion of Christ. Yes. Passion of Christ. Ang hindi po kasali dyan, si Panubong. Kasi ang Panubong, I'm sure you know this, yung sa lubong, every birthday mo. Ay, -10 sa langit. Ulitin ko po, ang tamang sagot, letter D. Panubong, para kasi yan siya sa birthday. Like, every, tawag yan, madaling araw, sasalubungin ka nila, happy birthday. Yeah, that's panubong. when they surprise you early in the morning, panubong ang tawag doon. So, it's not religious. Okay? Agoy! Number 101 tayo, number 101. Kaya pa. Last 20 items mo tayo. Kaya pa ba? Kaya ba? Kakayanin. Question number 101. This type of political ideology weakened the democratic stability of most nations. So, ibig sabihin, tanggalin mo na si letter A, democracy. Malamang, kasi nga, democracy daw yung bumaba. What caused that one? Etong reason, the rationale behind this one is because most of them became part of this group or became part of this ideology, especially the Soviet Union, yung Germany, yung China, they become this type of, or they tried to adhere to this type of political ideology. Anong tawag doon? Letter D, communism. Ulitin ko, communism. Is it publicly owned market or privately owned market? Kaninang morning yan, number 1. Number 1 ba? Hindi naman. Publicly owned or privately run na market? Community, that's publicly owned, publicly controlled, specifically controlled by the government. Kaya ganun, nawawala yung democracy kasi nga masyadong mataas yung control ng government, bumababa yung democracy ng mga tao. That's communism. Okay. Yan. Ulitin ko ha, communism is public. Kanina pa kayo. Community, public. Ang private, ano nga yun? Capitalism. Yeah, Ma'am Brenda, supposedly. Yeah, supposedly. Pero hindi naman nasusunod yan. Number 102. Namali pa. Kaya pa, Ma'am Hilga? Ganda mali-mali na si Ma'am Joanne, oh. Sagot.
Okay, familiar ba? Familiar? In his book, The Modern World System, American sociologist Immanuel Wallerstein described high-income nations as the blank of the world economy. Yung mga mayayaman daw, they are the blank of the world economy. Yung mga first world countries, they are known as yeah, for the core na ha pa. Confident? Letter C, the core of the world economy. Ibig sabihin, pag ikaw yung core of the world economy, ikaw yung dominant capitalist country. Example niyan, meron tayong United States, Canada, Australia, and Japan. So yun, mga dominant capitalist country. Core yan sila. Usually tinatawag din natin silang mga developed countries, ano? Pero aside from that, let's also discuss the other types of countries. Meron pa pong dalawa. The periphery and semi-periphery. Now, sino sa kanilang dalawa yung nakadepende kay core? Katulad ng Philippines, nakadepende kay core para magpatuloy, para ma-develop din yung economy nila. Like they do agreements, mga pacts, mga treaty, mga kasunduan. Anong tawag sa ganung type of country? Nakadepende sila sa mga core countries. So usually mga ano yan sila, mga developing countries like the Philippines. Semi or periphery? Sige nga. Okay, ganito po. Ang tawag po sa kanila, periphery. Kasi parang ang kanilang class kasi is core, semi, and periphery yung pinakamababa. Ulitin ko, core, semi, and then periphery ang pinakamababa. Now, sa semi-periphery naman, example ng semi-periphery is yung South Korea. Yun. South Korea and India, pwede din. Si South Korea, hindi siya napaka-powerful, hindi din siya napaka-poor. Like India as well. Hindi ganoon ka-poor si India, malakas yung India. Pero hindi kasing lakas ng mga core countries. Ang tawag sa kanila, semi-periphery. Hindi sila kasing lakas ng core, hindi din naman sila kasing hina ng periphery. So yun po. Ulitin ko, that's CSP. Core, wala. Core, semi, and periphery. Pag periphery kasi, as in, di ba parang peripheral vision, nasa gilid ka lang talaga. Ang core, ikaw yung nasa gitna. Ang periphery, ayun, nasa gilid ka lang talaga. Ang semi-periphery, almost nasa gilid ka lang. So, hindi ka talaga natatanggal sa vision, unlike periphery. Okay, CSP, core, semi, and periphery. Number 103. Kala nyo, wala nang math, ha? Which of the given fraction is equal to 1284? Pwede si Sir Lorenza. Oh, si Ma'am Luella, nandiyan na din. Okay, basta equal to 12 out of 84. Simplify lang naman yan. That's 1/7. Letter D, ang tamang sagot, 1/7. 12, 84, divide mo lang sila dalawa sa 12, ano? Yeah. You get 1/7. Okay, divide your numerator and denominator by 12. So you can get the simplest form, 1/7, the lowest term. Letter D ang tamang sagot. How about number 104? This one.
Sagot. Laban lang, Ma'am Carrie Jane. Hey! Against the utility of globalization. Against ka talaga. As in against. You don't consider it. You never talk about it. Ayaw mo talaga. Wala kang reservations. As in wala talaga. Ayaw mo lang talaga. Ang tamang sagot, you are a rejectionist. Isa-isayin natin. Ano ba ibig sabihin ng rejectionist? Again, kapag rejectionist, ayaw mo ng any content, ng any context about globalization. Because you consider it as incorrect and exaggerated. Ayun. Ayaw mo talagang pag-usapan yan. Ayaw mo talaga. Nire-reject mo kaagad. Now, on the other hand, kapag skeptic ka kasi, you are still considering globalization. However, you have skepticism. May mga uncertainty ka pa rin. So parang ganun lang ha. You accept it pero may mga reservations ka pa. Skeptic ka pa rin. Pero unlike rejectionist, at least ikaw, you started believing. Now on the other hand, medyo mahaba-haba yung mga definition na i-explain ko lang para mas mabilis. Ang modifiers on the other hand, ito naman sila, yung you accept globalization but you think of it as not that good enough. So you have to modify it. Gusto mong i-improve pa ito. Si skeptic, wala siyang ginawa. Iniisip niya lang na, limited yan. Yeah, that's it. Nasa isip lang si skepticism. Si modifiers, meron talaga silang ginawa. Binago nila yung content about globalization. Unlike si rejectionist, wala talaga, di ba? As in, wala. Si skepticism, may mga doubts, pero ina-accept niya pa rin. Si modifier, on the other hand, it accepts globalization, but it improves globalization. Or modify niya yung globalization. That's the difference. Actually, malalaman mo naman sa words pa lang, modify, skepticism, unsure, and rejectionist. As in, wala na talagang chance. Ang naman, number 104, against the utility, ayaw mo talaga, reject ka na agad. Rejectionism. Ganun lang kasimple modify, skeptic. Number 105. Sagot. Sagot. Sige. Sige. But, humanda kayo at sumagot kayo ng letter C ha. Seasonal migration. Ano kaya ibon? Ang seasonal migration, ginagawa yan ng mga ibon kapag iba na yung season, like masyadong mainit, mag-transfer sila. Masyadong malamig, transfer sila. Seasonal migration yon para sa mga hayop. Okay, it's either internal or international. Ang tamang sagot dito, this type of migration, kapag nasa iisang country lang or nasa iisang or magkalapit na lugar lang, that's an internal migration, especially kapag nasa iisang bansa pa rin. Internal migration yun. Ang international migration, on the other hand, is just like what we are doing right now. Nangingibang bansa. International migration na ang tawag doon. Okay? Okay. Sige. Okay na. Discuss ko kaunti Ulitin ko, basta internal, usually sa iisang country or sa magkakalapit na syudad or probinsya lang. International, malamang from the word international, abroad. Iyon.
And alam naman natin yung ibig sabihin ng legal, di ba? At saka illegal migrants. Legal with documents, illegal without any legal documents. Ang refugees naman, they are actually, ang refugees, it depends on the country whether to accept them or not. Okay? Just like during the problem with the Jews, ayaw mag-accept ng ibang bansa, ang ibang bansa ayaw na mag-accept ng mga Jews papasukin sa Pilipinas. But sa kanilang bansa. But the Philippines accepted them as refugees. So yeah. Yeah. That's refugee. Migration. Birdie na lang. 106, which is the famous mountain in Calamba, Laguna. Oh, Jose Rizal po yan. This is a question under Jose Rizal's book. Parot. Mababa ang lipad mo, Margie. Mm, 106. Diyos me, Marimar. Saan ba mahahanap ang Mount Apo? O, check nga natin yung geography ninyo. Saang probinsya, saang syudad mahahanap ang Mount Apo? Saan? Okay. Ang tamang sagot, letter C, Mount Makiling. Kaya nga 'di ba gumawa ng storya or ng poetry si Jose Rizal, short story or poetry about Maria Makiling. That's because he's from Calamba, Laguna, si Jose Rizal. Ano? Gustong-gusto niya yan. Sige nga. Asan si Mount Apo? Mount Apo. Mount Apo, Davao, ay nakita niyo na pala. Mount Canlaon. O, sino mga alam na alam or malapit sa Mount Canlaon? Saan makikita si Mount Canlaon? Negros, probinsya. How about Mount Bulusan? Bicol region. Okay, so paki-SS at paki-SS. Oh, geography yan. Sige. Let's proceed to question number 107. Rizal ulit. Ito yung isa sa mga kwento ni Jose Rizal na nangyari sa kanya nung bata siya. Pinaglakad si Doña Aurora to walk around Laguna in order to humiliate her and lengthen her sentence. Yeah. And I'm not sure, no, but the funniest thing here is that Jose Rizal was not directly involved in this situation. Mga in-laws niya yung nag-aaway-away dito. Ewan ko bakit.
Pero nandun pa rin siya, part pa rin siya ng life ni Jose Rizal kasi so ini-include pa rin siya. Now in this case, si Doña Aurora kasi in-law, one of the in-laws of yung mother ni Jose Rizal. Um, she was accused of poisoning a person. Inakusahan siya and ang parusa sa kanya is ipahiya siya and pinaglakad din siya around Laguna for 50 kilometers. So that's like 1 day of walking. Yeah. Yeah. Accused of poisoning her sister-in-law, si Doña Aurora. Mm-hmm. Yep. May chismis din sa buhay ni Rizal. Number 108. Who coined the term art for art's sake? Pamilyar, I'm sure. Sagot. Pinakamahaba. Tama ka naman, Ma'am Hilga. Who coined the term art for art's sake? Plato, Kant, Montaigne, Locke. Kaya pa? Oh. Sagot. But wait. Art for art's sake. Oh. Sige. Oh. Agoy! Ang tamang sagot. Letter. Art for art's sake. The purpose of art is for arts. Ang tamang sagot is none other than letter. Agoy for the hula. Oy! Letter B. Immanuel Kant. Again, ulitin ko, number 108, ang tamang sagot is letter B. Immanuel Kant. Na anong sinabi ni Kant? Lagay lang natin dyan. The expression art for art's sake thus become his famous battle cry. For Kant, art's purpose is to be purposeless. Art is for aesthetic. Yung marang ganun. Walang reason bakit kailangan, we don't have any, and you don't need to have any reason para mag-create ng art. Art is for art's sake. The purpose of art is art. It's purposeless. Letter B. Yes, wala nang question mark. Letter B ang tamang sagot. Number 109. I can't. Magaling. Number 109. Sagot. 9. Okay. 109, what's your answer? Which animal did Jose own and use during his visits to some places in his hometown? Yun. Sagot. Number 109. Sagot. Okay, sige. Pag sinagot mo dog, bakit mo sasakyan yung dog? Again, ulitin ko ang tanong ha. Jose owned and used during his visits to some places in his town. Patay, sasakyan niya yung aso. Mali po yung dog. At ang sagot dyan, letter D. Pony or a small horse. Agoy, mali si Usman. Sinakyan si Usman. Patay tayo dyan. At ang sagot po, pony. Yan yung pwede. Among them, ang pwede lang sakyan dyan, Carabao or pony. And of course, wala namang Carabao na inangkin si, si Jose Rizal. Patay tayo dyan. Ano ang pangalan? Anong pangalan ng pony or ng kabayo ni Jose Rizal?
Anong kalaban? Pangalan ng kabayo ni Jose Rizal? Si Alipato. Malaking aso pala, no? And, ano naman ang pangalan ng aso ni Jose Rizal? Malaking aso. Rar. Ano nga pangalan sa aso ni Jose Rizal? Si Usman naman ang aso ni Jose Rizal. Ay, may pangalan din. Yes! Alipato. Hindi pato, kundi pony or kabayo. Si Usman naman, hindi siya man or tao, pero aso. Ewan ko anong nangyari kay Jose Rizal. Number 110. Bawal sakyan ang aso. What yan? Naruto. Naruto. Number 110. Sagot! So, Ma'am Lilibet, kumusta po kayo? Recorded naman, Ma'am Lilibet. Sige lang po. Okay. Sige. Number 110. Sagot, sagot, sagot. Last 10 items na lang pala tayo. Less than 1 hour na lang. Oh. Kailan tayo mag run through? Mas maganda mag-run through tomorrow, ano? Tomorrow lang tayo mag-run through. Morning before we start. Okay lang po ba? Para at least maka-early kayo ng out ngayon. Okay lang po ba? Number 110A? Ewan ko din, Ma'am May. 110D? Hindi ko din Ma'am Hilga. Again, which event signal the secession? Ibig sabihin na merong truce or merong merong stoppage doon sa away ng mga Spanish at saka ng mga revolusyonaryo natin. Sige nga. What made it stop? And then in-exile si isa doon si Aguinaldo papuntang Hong Kong. Tawag doon. Okay, ang tawag doon, mga ma'am sir, letter D. Pack of Biak na Bato. Now, sa mga sumagot ng Cry of Pugadlawin, baka nalilito kayo because Cry of Pugadlawin is actually not the end but the start of revolution. Ulitin ko ha, dito nagsimula sa Cry of Pugadlawin and dito naman siya nag-end sa Pack of Biak na Bato. Medyo nag-lie-low kaunti. Pack of Biak na Bato. Ang Acta de Tejeros naman, ito yung ginawa nila Bonifacio para i-reject yung pagkapanalo ni Aguinaldo. Acta de Tejeros. Ang Battle of Manila Bay, hindi mo na dapat isagot yan because Battle of Manila Bay is not between Spain and Filipinos. It's Spain and Philippines. It's between sinong kalaban ng Espanyol during the Battle of Manila Bay na tinatawag nilang performance lang. Sige nga. Sinong kalaban ng Spain? The United States of America. For 110, ang tamang sagot. Letter D. Pack of Biak na Bato. Nag-usap-usap na sila at last. 110. How about number 111? Sige, diwa. Sige. Kasi medyo Yes, America mamilya. Kasi alam ko medyo busy pa kayo sa anong tawag yan? Sa dinner preparation and so on. So we can end at around 5:15 na lang. Huwag na lang 5:30 kasi medyo late na siguro yan. And we will have our run through tomorrow before we end. Run through lang tayo kante. 1 to 120. Check natin kung mabilis ba kayong makalimot.
Okay, sagot. One immediate cause of a decrease in the rate of photosynthesis is the reduction in the availability of which of the following substances? Or baka gusto nyo ngayon na lang yung ngayon na lang yung run through. Mabilis lang naman. Para fresh na fresh. Sige, pag-usapan natin mamaya. Number 111. Tanong. One immediate cause of a decrease in the rate of photosynthesis is the reduction in the availability of which of the following substances? Kapag nagkulang nito, usually bababa din yung rate of photosynthesis. Now mga ma'am sir, in this case tanggalin nyo na si oxygen. Because we are not using oxygen for photosynthesis. Tama? It is a byproduct of photosynthesis. Ibig sabihin nito, kapag bumaba itong type of substance, bababa din yung rate ng photosynthesis. Ang tamang sagot doon, letter A, that's carbon dioxide. Kung kaunti lang yung carbon dioxide, mababa yung photosynthesis. Kasi nga, di ba, sa photosynthesis, they absorb carbon dioxide. So kung kaunti lang yung ma-absorb nila, malamang mababa lang din yung photosynthesis na mangyayari. Letter A ang tamang sagot. Bukas na sir para makasali ako panood kung may sige. Bukas na lang. Sige. Check natin. Discuss natin. Number 112, which is true about the development of art? Yata. Yata. Hindi ko din sure mami Laban lang, mamalilimit. Lalaban lang, mamalilimit. Number 112, which is true about the development of art? Okay, isa-isayin natin. For question number 12, tanggalin nyo na po si letter A. Art history began in the medieval period. Again, di ba diniscuss ko sa inyo kanina, meron pang prehistoric. Even before history, meron ng art. Di ba yung mga painting sa cave? So, mali si letter A. O, nag-A pa talaga kayong lahat. Again, mali po si letter A. Mali. It started in the ancient history. Prehistoric pa talaga actually. Okay? Sige, tanggal agad. Next naman, tanggalin nyo na din si letter. Change nga. Ano nga ng sagot? Si letter D. Because Islamic art does not emphasize flora and fauna. Kasi 'di ba sinong mga Muslim dito, mga bay. Yeah. Ano nga 'yun? Sa lalaki nakalimutan ko. sa Islamic culture kasi they do not worship nature. They worship only Allah. Kaya nga monotheistic sila, 'di ba? Hindi sila naniniwala yung sa mga anito, anita, mga nature and so on. Islamic art does not emphasize flora and fauna. Okay? Ang nag-emphasize kasi ng flora and fauna, kung mapapansin nyo, yung mga Japanese, di ba maraming mga puno, sa mga Chinese, merong mga hayop-hayop, mga fish, mga koi, and so on. Because that's part of their culture. That's their art. Mali din po si letter C. Tamang sagot, letter B. Okay. Now, bakit mali si letter C at letter D? Nagkabaliktad po kasi sila. Si Oriental art, Oriental, ibig sabihin Chinese, kaya tayo, Oriental naman tayo, no? Chinese, Japanese arts, they emphasize flora and fauna. Di ba may mga fish, may mga trees, may mga ganun, may mga bamboo sa mga arts nila. Ang Islamic art naman, it emphasizes geometrical figures. Like kapag nagpapatayo sila ng mga dome, like the Mecca, ano ba tawag nung mga nila, mga simbahan? Kalimutan ko na naman. Uy, Diyos mo yun, nakalimutan ko. Anong tawag sa simbahan nila?
Yeah, basta yung mga pabilog, yung mga domes na ginagawa nila, all of those things emphasizes geometrical figures, mga shapes yung sinusunod ng Islam. Magkabaliktad po sila. Letter B ang tamang sagot because yes, art is basically Eurocentric. Kasi nga, ang mga European, sila yung may pinaka unang nag-aral ng arts. So sila din sa kanila din nakaikot yung mga arts mostly. Yun, mosque pala. Thank you, Ma'am Faith. Nakalimutan ko na yung mosque. Art history is basically Eurocentric. Yes, that's true. Asa na yun? Lagay natin. Art. Yun. Art history has been characterized with a Eurocentric bias. Kasi nga, sila yung isa sa mga unang naging powerful na mga countries. So sila din yung unang nakapag-aral, unang nakapag-influence ng mga arts nila. So parang ganun. The history also is Eurocentric, di ba? Kadalasan sa history na record is based on Europe. The same with art. The same with those history. So yep, mali po si letter A, C, and D. Number 113. Sagot. Yun na sana isasagot ko. Si Garud. Mali pa rin, Ma'am Jerlim. Jerlim. Huwag masyadong mag-overthink. Ang representation po, para din siyang mimesis. Familiar ba sa mimesis? Oh. Bigyan ko kayo ng clue ha. Mimesis. Mimesis. Wait. Mimesis. Ay, just me. Yeah. Yeah. Meron siya ng mimesis. Now, what's the point of mimesis? Ang tamang sagot? Letter C. Recreate or copy reality in a manner that alleviates the emotions of the audience. Yun lamang po. Ganun lang ka-basic. Ano? Actually, odd one out din siya. Walang kwenta lahat ng mga tanong. Lahat ng mga option. Makes an effort to adjust his work. Make no effort. Strive to make his work acceptable in the midst of criticisms. Nope. Ang representation, pag kagaya ng mimesis, you recreate or you create a copy of it. Letter C ang tamang sagot. Yun. Para lang din siyang ito representation. Kaya nga tinawag siyang representation or a copy of reality. Representasyon, representation. Number 114, focus. Malapit na mong matapos. Who wrote the essay Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog? Sagot? Medyo late pala yung mga sagot ninyo. Sige. Number 114. Ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Ang tamang sagot po for 114, ang dapat mabatid ng mga Tagalog ay isinulat ni, you might get surprised, Ang sumulat po niyan ay si, letter B, Andres Bonifacio. Alam niyo pala, sorry. Andres Bonifacio. Kasi kadalasan, isa sa mga misconception about Andres Bonifacio wala siyang, uneducated siya. Well, nope. Andres Bonifacio studied as well, educated. Pero ang kanyang approach towards reformation is revolution. Magkaiba lang talaga. Andres Bonifacio, letter B. Ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Number 115.
115. Patay. Biology. Humans have blank pairs of chromosome. Patay. Oh. Ilan? Meron tayong 23 pairs of chromosome. All in all, ilan lahat? All in all, ha? All in all, ilan? Yun. All in all, we boast 46 chromosomes. 23 pairs, 43 all in all. That's for 115. How about question number 116? 46 lahat-lahat, ha? Pero by pair, 23 lang malamang. Malamang. Malamang, ano? Number 116. Nung elementary kayo, minemorize nyo itong tree. A tree whose hungry mouth is pressed against the sweet earth's flowing breast. Time's up. A tree whose hungry mouth is pressed against the sweet earth's flowing breast. Anong nire-refer? Which part or what part of tree is referred to in the following lines? Sagot, sagot, sagot. Tulog na tulog pag elementary, ano? Sagot! Ano daw yung part ng tree ang dinidescribe in this line, in these two lines sa poem ni Joyce Kilmer? Ayun. Sweet earth's flowing breast. Ano daw yung part ng tree which can be considered as its mouth na nagsasak from the breast of the earth? Ano yun? Yun. Yung mga malamang yung nakatago doon sa soil or sa earth. Ang tamang sagot dyan, letter B. It's the roots. Ayun. Ulitin ko. Roots ang tamang sagot. 117. Ugat. Sagot, sagot, sagot. Ay. Magsi 7 p.m. na pala. The book that was written by Antonio Pigafetta during Magellan's expedition. Circumnavigation, Voyager, The First Voyage, Top of the World. Sige. Just me, Marimar, baka may sumagot talaga dyan, ha? Letter D, Top of the World. Patay tayo dyan. Na. All the feelings coming over me. Okay, letter D, tanggalin nyo na please. And also, tanggalin nyo na si letter A. Nope, 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 that's not it. Circumnavigation around the world? No. Sagot. I'll give you another chance. What was the book written by Antonio Pigafetta? Sige. Ang tamang sagot po is letter C. The First Voyage Around the World. So kapag ikaw yung nagsusulat, malamang gagawin mo din, i-boast mo din yung ginawa ninyo, which is to be the first to have a voyage around the world. I changed me. Letter C. Bilis maka-change, ah. Letter C naman talaga ang tamang sagot. Pakitingnan, ha. The First Voyage Around the World, that's 1519 hanggang 1522, which was the span of Magellan's expedition. Pero hindi na siya nakabalik. Alam naman natin yan. Okay.
Number 7117, letter C. Don't forget letter C. First voyage. Always remember, first voyage. Number 18. Letter C na lang. walang, walang no choice, Ma'am Jennifer. Contemporary world pa rin. Contemporary world pa rin po ito. Anong tawag doon? Time frame. Mula ng pagka-create niya, na-exhibit siya, and then tinanggal siya. Anong tawag doon? Na-create, pinakita, and then phase out. Anong tawag dyan? Huwag mag-overthink. That is a life cycle. Letter D ang tamang sagot. Now, si letter C, degeneration period, yan yung decomposition period or parang expiration period ng isang item. But ang life cycle kasi ibig sabihin ito, it's not about how when an item go bad. It's more on starting from the creation of the item talaga patungo sa yung hindi na siya ginagamit. That's the item life cycle. Letter D. Market evolution. Ang market evolution po, it's not about the item. It's about the market itself. We're talking about the creation of item, anong nangyayari sa buhay ng isang item, and what's the last part. That's item life cycle. Letter D. Letter D po ang tamang sagot. Last two items na lang po tayo, mga mamzer. 119. Sige nga. Ano na? Kung hindi mo alam, pwede mong gamitin yung mga techniques na binigay ko sa inyo. There are three perspectives in global cultural flow except for one. Lahat kasi sila positive perspectives, maliban lang sa isa, which is when you perceive yourself as dominant compared to other countries, which is a no-no pagdating sa globalization. Ang tamang sagot dyan, letter C. Cultural imperialism. That is a negative connotation in global culture. Meron lamang tayong tatlo. Pakitake note. Cultural differentialism involves barriers that prevent flows that serve to make alike. Culture tend to remain stubbornly different from one another, which is normal. Hindi natin pwedeng sabihin na diversity, we have to live together, we really have to live together. Meron pa rin tayong differentiations. And we cannot step on that differentiation. We have to respect that. Meron pa rin mga boundary. Okay? Cultural hybridization is the mixing of cultures and integration of the global and local leading to unique combinations. Ito naman, kapag nagsama yung isang culture and another, creating, parang nag-amalgamate ba? Nag-create sila ng bagong kultura. Amalgamation ang tawag doon sa cultural transmission. Hybrid, parang mga aso. Cultural convergent is when cultures are subject to many of the same global flows and tend to grow more alike. Ang cultural convergence naman, basically, it's the introduction, the start of convergence. Ito yung parang unang exposure ng isang kultura sa global world. So with that, ang cultural convergence, they tend to be more globalized now. Kung dati medyo isolated yung kultura ninyo, pwede nyong ilagay sa global world and it will become parang somehow nagiging globalized na in nature.
Those are the three. Okay? Tatlo lang yan sila. Ang negative doon, imperialism. Feeling mo, mas maganda yung kultura mo than other cultures. And last number, mga ma'am, sir. Focus, focus, focus. Last one. Nawala ang aking pen. Yeah, last one. Ito maganda to. Dasalan at tuksohan. Gumawa siya ng parang 10 commandments din. Pero kinukutya niya yung mga praile. Sinong nagsulat ng dasalan at tuksohan? $120. Dasalan at tuksohan. Sagot, sagot, sagot. Number 120. Isa siya sa mga sa mga founders ng La Solidaridad. At naging kalaban din ni Jose Rizal. Remember niyo yun? Rizalistas versus Pilarista. Ang tamang sagot, letter B, Marcelo del Pilar. And that's it.